sa RPN DXKL Channel Radio. May gabi sa tanan. Ako di ay si Mary Ann Sabiliano. Nanasad kami karon dari sa TV5 karon mag share na pod Miss Pulong sa Ginoo. Before that mag-greets ako sa akong mga kahigalaan. Maayong gabi diha sa kuan kay Pastor Kaslam og sa iyang family. Maayong gabi sa mga members sa Word of Life Spirit, Word of God Spirit and Life, og sa akong mga kauban sa church. Maayong gabi og maayong gabi sa diha sa akong Mari og Pare diha sa Lapasan, si Mr. and Mrs. Lena, Mr. and Mrs. Larry o Lena Carna, sa iyang family, sa iyang mga anak, di na lang nako nganlan kay grabe kadaghan. Og sa akong anak sab si Melanie Carna og si Mutep Carna. Maayong gabi diha dito sab sa kuan sa balay. Minaw sa dito akong mga anak dito, si Kankan, si Maiko, og si Bubong sab nga to sa Davao. O ganga kong buutang bana na minaw sab karon to sa balay. Wa gyud ko nakalitan ko ganina kay pag naog na ko gikas simbahan tagbo ming pastor nga kami kunoy magwali. Ko nga nakurat ko kay wala naanad di ako nga si Chuna day tuod as may gabi di at yun mauro di akong partner. Nagkuha naman day siya, nag-work naman day siya. God bless sa imong work, Chon. At tingala ko ganina, kay kurat ko, kay anong, wala si pastor, di ako ready, pero kung sa Ginoo, di kita mag-no-no lagi. Kinahanglan, yes, kita basta Ginoo. Sa dami karon ni Sister Vivian, kami karon partner. So, may gabi sa tanan. Ikaw sis. Magandang gabi Cagayan de Oro, magandang gabi sa lahat. Magandang gabi Pastor Kaslam at sa iyong pamilya. Ako pala si Vivian Lizardo. So, hindi ko na mabilang kung ilang times na ako nakapag-ala dito. So, nagpapasalamat ako na binigyan ako ng pagkakataon ulit na makapagpahayag ng magandang balita ngayong gabi na to. Salamat kay Pastor Kaslam at sa kanyang pamilya. So, babatiin ko po, general na siya kasi kapag isa-isahin ko, masyado ng marami. So, sa lahat ng mga members ng The Word of God, Spirit and Light, sa lahat ng staff ng RPN Teleradio, sa lahat ng nakikinig at mga kasama ko sa dorm, pinabati ko kayo ng magandang gabi. Sa lahat ng mga nakakilala sa akin, na taga Luzon, Visayas, Mindanao, kasi iba't ibang lugar yung akin napupuntahan, Luzon, Visayas, Mindanao. Kaya binabati ko kayong lahat ng magandang gabi. Bago kami mag-start, so magpuri kami sa pamamagitan ng pag-awit. So, ang aming title ay, ang awit namin ay pinamagatang Satanan. So, Satanan, ikaw ang gisaligan. Satanan, ikaw ang ipasidunggan, kay ako nang nasabtan. O Diyos, ikaw ang tinugdan sa tanan. Satanan, ikaw ang gihalaran. Satanan, ikaw ang ipasalamatan, kay ako nang nasabtan. O Diyos, ikaw ang tinugdan sa tanan. Pagkaanindot di ay nakaning simba, anindot di ay nakaning mudaig. O Diyos, kanimo ang tanan, dunay katagbawa.
nga kanino mo salig, anindot di ay nga kanino mo sangpit. O Diyos kanimo ang tanan, dunay katagbawan. Sa tanan, ikaw ang gisaligan. Sa tanan, ikaw ang gipasidunggan. Kay ako nang nasabtan, O Diyos, ikaw ang tinugan sa tanan. Sa tanan, ikaw ang gihalaran. Sa tanan, ikaw ang ipasalamatan. Kay ako na nasabtan, O Diyos, ikaw ang tinugan sa tanan. Pagkaanindot ay nga kanimo simba, anindot ay nga kanimo daig. O Diyos, kanimo ang tanan, dunay katagbawan. Pagkaanindot ay nga kanimo salig, anindot ay nga kanimo sangkit. O Diyos, kanimo ang tanan, dunay katubagan. O Diyos, kanimo ang tanan, dunay katubagan. Praise God. May isa pa. Lord, salamat Lord nga nanasad kami diri Ginoo. Nag-share na sad mi sa imong pulong Lord. Salamat sa kahigayunan imong gihatag kanamo. Lord, bisan dili gid ko expert sa pagwali Lord, pero ikaw ra gid ang magpaigo sa tanan Lord. Ako na nisalig diha kanimo ang tanan Ginoo, kay ikaw man gid ang magbuhat gid sa tanan. Lord, salamat Lord sa good health Ginoo. Salamat Yes, Lord. nga safe kami diri, mi ambot diri sa station nga walay mga kakulian sa dalan Lord. Thank you Lord. All the glory belongs to you in Jesus name. Amen. Amen. Akong magsugod na ko sa kong topic karon is obey and believe the word of God. Diri sa James 2 verse 8. Sa James 2 Santiago. Santiago 1 2 verse 2 nga taman sa 8. Mga igsoon, isipa nga bulahan kamo kung tanang matang sa pagsulay moabot kaninyo, kay nasayod kamo nga ang inyong pagtuog isulayan lamang, aron kamo mahimong malahutayon. Paniguruan ang inyong pagkamalahutayon mahingpit, aron mahingpit gayud kamo dili makulangan sa bisan unsa. Apan kun diha verse 5, kun diha kaninyo may kakulangan ug kaalam, papangayuas siya sa Dios ug dili gayud siya mapakyas, kay ang Dios mahinatagon ug mangluluyon man sa tanan. Verse 6, apan papangayuas siya uban ang pagtuo sa wala gayoy pagduha-duha, kay ang magduha-duha sama sa balod nga musunod bisag asa huy pa sa hangin. 7, ang tao nga sama niini dili makapaabot nga hatagan sa Ginoo sa iyang gipangayo. Verse 8, kay maduha-duhaon man siya ug walay tumong sa tanan niyang buhaton. So, mga igsoon, kinahanglan gyud ay nga masinugtanon gyud ta sa Ginoo. Kay kinahanglan man gyud nga motuo gyud ta sa iyang mga pulong. Kay Jesus is true to His words. Kay kung mobi lang gyud ta sa iyang mga pulong, ang atong life is hayahay. Kay we have the mind of Christ. Ang importante lang gyud is
sa ato amo duol ta kaniya, atong isalig diha kaniya ang tanan, ug ato siyang papuy-on sa atong kasing-kasing, ug kinahanglan mangay kita pasaylo sa atong mga sala, kay dili man gyud ta effective sa atong mga prayers kung dili ta righteous, kay ang prayer of the righteous is powerful baya. So i-cleanse ginato atong kaugalingon, and then kung natay mga pangayoon niya, ato gyud tuhuan nga ihatag gyud niya kana. Like sa kanang kinabuhi ni Peter, naagid siya dakong pagtuo. Example ato ni Tabita sa Buhat 9:36. Buhat. Sa Jupa, verse 36, chapter 8, chapter 9, verse 36. Sa Jupa, dahay usa ka babay na tinun-an nga giganlag Tabita, nga sa Griego pa Dorcas. Kanunay siyang nagbuhat og maayo ug nagtabang sa mga kabos. Niadtong verse 37, niadtong higayuna na sakit siya ug namatay. Hugasan nila ang iyang patayng lawas ug gihaya dito sa usa ka lawak sa itaas. Verse 38, ang Jupa dili gayud layo sa Lida ug sa pagkadungog sa mga tinun-an didto sa Jupa nga si Pedro didto sa Lida, nagsugo sila duha ka tawo sa pagpahibalo kaniya nga padtuon siya sa Jupa sa labing madali. 39, busa ni kuyog si Pedro kanila og sa pag-abot nila gidala siya ngadto sa lawak sa itaas og gialirungan si Pedro sa tanang byuda nga naghilak og ilang gipakita kaniya ang mga bisti ug mga kupo nga gibuhat ni Dorcas sa buhi pa siya. 40. So, gipagula ni Pedro silang tanan gikan sa lawak ug miluhod siya ug nagampo. Unya giingnan niya ang patay. Tabita, bangon! Ug gibuka sa babae ang iyang mga mata. Ug sa pagkakita niya kang Pedro, milingkod siya. Ug gigunita ni Pedro ang kamot sa babae ug gipatindog. Unya gitawag niya ang mga magtuto ug mga byuda ug iyang gipakita si Dorcas nga buhi na. So, ani nga verse kuan kana na ang pagtuo dako gyud kay pagtuo si Pedro kay sayang pag kay si Tabita iya man gyud gi buhi yang gyud kay nagtuo naman gyud sila nga patay naman gyud si Tabita, so yang gi tungod sa dakong pagtuo ni Peter ang kadtong mga tao nga dito tuwa sa palibot gahilak-hilak raman gyud tong mga balo dito na sa palibot. So sa ingon gyud si Peter nga unsa may mahimo anang hilak-hilak nga dili man na makabuhi og patay. So ang gusto gyud ang kang Peter is motuo lang gyud ay nga ang pulong sa Ginoo mao gyud atong awaton gyud nato si ang Ginoong Hesus nga nagbuhi og patay. Mutuo ra gyud ta, mao ra gyud nay importante, kinahanglan mutuo gyud ta siyang mga pulong. Sa mga kita mga igsoon, kinahanglan dili pud ta magkuan, dili pud ta makiguban anang makighugoy-hugoy sa mga tao nga dili magtotoo kay makatakod na sila, matakdan ta. So kinahanglan nagyud tay great faith diha sa Ginoo. Kay ako naka-experience man gyud ko nga Di ko nakita. naka-experience man gyud ko nga giampuhan ako na naayo. So kinahanglan gyud niya kuan lang gyud pagtuo. Kay sa diha nga giampuan ako tong nakuyapan tapos
pagampo nako ako manggigamit tong akong nahibalan sa pag-eskwela nako kay Pastor Kaslam kadtong spirit of death. Ako gitong na-apply sa akong pag-eskwela pa to nako, na-apply gyud nako to sa akong kinabuhi kay na ako man yung gamit tong kadtong akong giabog ang spirito sa kamatayon in Jesus name. Kay ako ayon kay wala na may right si Satan nga mo domina sa atoa kay kung may siya right kay defeated naman siya 2,000 years ago. So akong gibuhat ato, akong giabog si Satanas kay spirit of death. Pahawa sa lawas sa akong amiga to. Pahawa sa lawas sa akong amiga kay wala kay right mo puyo diha kay ang lawas sa tao is a temple of God. So wala kay katungod na magsamok-samok ana nga lawas kay balaan nga nga lawas kay sa sani kaning sa ang Satanas wala right mo puyo mo samok-samok atong lawasa kay templo to sa Ginoo. So mga igsoon, humanad to ako yung gipasalamatan ang Ginoo kay effective gyud akong prayer. So kung kinahanglan pud nga kita kung mag-abog tag mga Satanas ato gyud kinahanglan righteous gyud ta. Kinahanglan i-cleanse gyud nato atong kaugalingon diha sa Ginoo kay ang prayer sa dili magkuan, dili righteous, wagi pulos, walay epekto. So balaan nga dili kinahanglan importante nga dili ta magkinabuhi ta nga balaan kay dili ta mahadlok kay si Jesus is in us, with us, for us. So glory to God. Hallelujah. Apo diri sa kuan Lucas 18:41. Lucas 18:41. Kadtong usa ka kuan man ni siya, usa ka buta sa verse 41, Lucas 18 verse 41. Unsa may buot mong buhaton ko alang kanimo? Mitibag siya, Sir, gusto unta ako nga makakita. Tung buta man ni siya nga kanang diri sa tasakuan bi verse katong verse 39 o 40. Busa mihunong si Jesus ug misugo nga ang bata titinan nini tungod nini kasabaan siya sa mga tao nga nagulaw lumilapan ni kusog ginon siya pagpili anak ni David kaluitan. Busa mihunong si Jesus ug misugo nga ang buta dadon ngadto kaniya sa hanayduol na siya. Nangutana si Jesus kaniya, unsa may buhat-buhaton ko alang kanimo. Kuan ani nga verse ang yagid niya ang kadtong buta nangayo siya nga maayos siya sa Ginoo nga maayos siya. So, mangayo ta sa Ginoo kinahanglan gyud niya kanang specific ta. Kay ang gusto sa Ginoo kang sure gyud ta sa atong pangayoon kaniya. Mga igsoon kung mangayo ta sa Ginoo, kinahanglan nga specific ug naa kay perseverance sa imong mga prayers. Ngayo siya nga kay ang buta nangayo man to siya nga maayo siya. So mao gyud to mingon dayon ang Ginoo nga giingnan siya ni Jesus, makakita ka ang imong pagtuo mao'y nakaayo kanimo ug diha nakakita siya ug misunod kang Hesus ug nagpasalamat sa Dios sa pagkakita niini sa mga tao idayig nilang tanan ang Dios.
Matthew. So kinahanglan gid nga nagyud tay kinahanglan malahutayon ta sa atong mga prayers. Hold fast your confession. So sa Matthew 8:13 na po dire, Matthew 8:13. Ang mga asa ba yun? Yes, Ay, sa Matthew 8:13. Lucas 8:13. Matthew, times 6. Yes, para na dire. Matthew 8. Dili na lang tas sa kinabuhi ni Zacarias. Kung sa kinabuhi, example sa kinabuhi ni Zacarias nga wala siya, giingnan siya sa Ginoo, wala man sila anak sa iyang asawa, so giingnan siya sa Ginoo nga sa Dios nga manganak imong asawa apan si Zacarias na sa iya ang faculty sa reasoning faculty na nasa iya wala siya mutuo nga makanak pa sila kay tigulang na lagi kuno sila siyang asawa unsaon kuno pagkaanak siyang asawa nga tigulang naman sila, so moto nga wala man siya mituo nga kanang manganak pa sila, ang Ginoo na gani nag-ingon nga manganak sila. Wala man siya pagtuso na naamang siya. Kung gituan nimo nga mahitabo according to your faith, it will done unto you. When you pray, believe, and you will receive it. And kinahanglan gyud nga naagid kay kanang hugot gyud nga pagtuo nga maka pareha gud anang magkuan ka, maghimo kag desisyon, kana maghimo kag decision making. Kung kinahanglan kung maghimo kag desisyon, imo gid kanang itugyan sa Ginoo, mag-ask ka sa Ginoo sa Holy Spirit, sa guidance nga kanang kay ang Holy Spirit is our best teacher knowing God. So kung kaya nga to biya mga decision is mo binay mo determine sa atong life tomorrow. So kinahanglan ang atong mga desisyon sa kinabuhi ato gyud isalig sa Ginoo, mga guidance kay kung mutuman ta sa pagbuot sa atong Ginoo kuan kanang ato gyud isalig sa iyang tanan, so ang atong mga desisyon mahimong maayo og ngatong kung makadesisyon tag maayo, so atong kinabuhi is hayahay ta kung ang atong mga desisyon maayo kaya ato naman kini pangayo guidance sa Holy Spirit. So ang requirements naman gyud sa ato is mo-obey gyud ta, obedience. Kay kung mo-obey gyud ka sa word of God, ang imong life is fruitful. So dinhin na punta sa kanang atong naay anak sa katong naay sa Lucas 8:49 kadtong babae nga gadugo for pila to ka years, 12 years sa kuan man to Lucas 8:49
Lucas 8:49. Dire sa kuan sa verse 43 sa Lucas 8:43. Dihay usa ka babae nga dusi na katuig nga naganto sa pagsigi og dugo. Nagasto na niya ang tanan niyang katigayunan sa pagpatambal apan wala gayud siya maayo. O unya miduol siya sa luyo ni Jesus, mihikap sa sidsid sa iyang kupo o diha mihunong ang iyang pagdugo. Nangutana si Jesus, kinsay mihikap kanako? So, mga igsoon, kadtong babae nga nagdugo-dugo for pila ka years, 12 years, tungod lang gid siyang dakong pagtuo nga kang Hesus nga mamaayo gid siya, bisag paghikap lang sa sidsid sa sanina ni Jesus, naayo siya tungod sa iyang pagtuo. So may gid mga igsoon day nga naagid tay great faith, dakong pagtuo diha sa Ginoo. Kay bisag makahikap lang siya sa sidsid kay ang iyang pagtuo kanang kuan tinuod man gyud kanang nay sa istorya niya kuan kanang bug-os man gyud ang iyang pagtuo nga mamaayo siya, so namaayo gyud siya. So believe lang gyud ta sa word ni Jesus. Tapos pareha po dadtong bata nga kadto samtang nagsulti sa verse sa 8 sa Lucas 8:49, samtang nagsulti si Jesus niini miabot ang usa ka tawo gikan sa balay sa opisyal. Yang giingnan si Jairo, patay na ang imong anak, busa ayaw sa muka ang magtutudlo. Apan nakadungog si Jesus niini ug giingnan niya si Jairo, ayaw kabalaka, salig lamang ug maayo ang imong anak. So pag-abot ni Jesus sa balay, wala siya laing gitugutan nga mosulod kuyog kaniya. Gawas lamang kang Pedro, kang Juan, kang Santiago ug sa mga ginikanan sa bata. Ang tanan nga diha sa balay naghilak ug nagimatay tungod sa bata. Paningon si Jesus, ayaw kamo paghilak kay ang bata wala mamatay kundi natulog lamang. So ang opisyal, yung giingnan si Jairo, patay na yung anak ko. Tungod gihapon sa iyang pagtuo ang anak sa opisyal, buhi kay si Jesus man ang nag-ingon nga dili lagi mabalaka, salig lang. Musalig lang lagi gyud ta, dili lang gyud ta magduha-duha. Musalig gyud ta sa Ginoo kay si Jesus gyud ang pag-iya sa tanan, siya gyud makahimo og milagro. Siya gyud tanan ang makahimo tanan siya gyud ang makabuot ug unsay iyang buhaton. So sa panis so kinahanglan gid ay nga kanang kuan so ikaw na po siguro sis Vivian kay murag so akong conclusion nani is sa tanan gyud natong pagabuhaton ato gyud musalig gyud tagdako sa Ginoo
Sa tanang butang nga gibuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi, ato gyud siyang pasalamatan ug dayon. Og salamat og dinhira ko taman. Thank you, Sister Mary Ann. So, ako naman po yung mag-preach ng magandang balita. So, ang aking topic is about fruit of the Spirit. So, in Romans chapter 5, verse 5, at ang pag-asa ay hindi humihiya sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuho sa atin sa mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay na sa atin. So, sa makatuwid, pag once na tinanggap natin si Jesus Christ as Lord and Savior, so, nasa atin na ang Espiritu Santo ng Diyos dahil siya lang ang makakapagbigay sa atin ng bunga ng Espiritu. So, the fruit of the Spirit is able to see the growth in Jesus Christ. Fruit of the Spirit is a biblical term that sum up the 9 characteristics of true Christian life. In Galatians chapter 5, verse 22 to 23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. We learn from Scripture that emphasize the 9 biblical characteristics of fruits of the Spirit. These are the fruits that all Christians should be producing in their new lives with Jesus Christ. That the 9 fruits of the Holy Spirit are much more direct, miraculous manifestation from, as the Bible is telling all of us to learn how to become good servants of Jesus Christ. The fruit of the Spirit is physical manifestation of Christians transform life in order to mature as a believers. We should understand the characteristic of 9 great fruits of the Spirit. So, ano yung 9 characteristics? So, una, yung pag-love, pag-ibig. So, and we know and really on the love of God has for us. God is love. Whoever lives in love lives in God, and God in Him. So, nalalaman natin na tayo iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig, at ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos, at ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. Kaya nga po mga kapatid, so pag tinanggap natin si Kristo, dahil sa kagandahang loob ng Diyos Ama, ay pinagkaloob niya ang Kanyang bugtong na anak. Sapagkat, in John chapter 3, verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, nang ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak, upang ang sino man sa Kanyang sumasampalataya ay huwag mapapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga mga kapatid, kapag tinanggap mo si Jesus Christ as Lord and Savior, so, tayo ay nagiging anak na ng Diyos dahil sa pagtanggap natin sa Kanya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, Excuse me, niya ang I Kanyang will bugtong na continue anak. Hindi niya ito this video ang Kanyang bugtong na anak para to tayo ay part iligtas sa mga kasalanan.